Ayan. Sa screenshot natin. Parang layo ko pala sa'yo. Layo ba ga? Oo nga, nilok na. We're back. Blessed day everyone, this is Daddy. I am Mami here at The Meat PH. Lang. Ang hirap i-edit. Bakit? Ano ba nangyari dun? Kinakrap ko. Ganun. Sabi mo nga, we're back. Yes. Here at Dum 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 Dum. Ayun na naman tayo. Hindi naman nag-usap. We're back here at Dum 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 Dum. Kasi sinasabi ko kanina na we're back yung sa pag-shoot. Kasi nga medyo matagal. Sana hindi bumigay yung mic. Hindi ko kita yung mic mo. Dapat ay ano. So, ayan, meron kaming ulit ang ating damdamin, ang ating comments, Suggestions, violent reactions. ano pa yung point of view. Point of views. Yan. Hindi natin na yung ating line na yun. Dapat pala ano natin yan. Sa ulo. Ano? So, yung i-discuss namin ngayon is since that malapit na ulit yung pasukan. Na naman. Ready na ba tayo dyan? Sana. Kasi, meron ngayon yung tinatawag ang DepEd na three-term structure. So, hindi trimester na. Parang gano'n. Hindi ko din alam. Pero, matututo tayo dito. Kasi, sabi nga ni Mami, wala siyang alam dito. Ako din naman, walang alam. So, gusto ko lang siyang discuss para tingnan natin kung ano yung mga opinions namin or something. So, itong three-term structure, so basically, di ba dati merong first grading, second grading, third grading, fourth grading? Hindi. Pero yun kasi, yung fourth grade, di ba yung first grading, anong second? Tawag doon? Grading, yun nga yung sa pag-grade. Pero kasi noon... Teka lang, parang ang sikip ng damit ko. Ba't itong pinasuot mo sa akin? Kasi wala ka ng damit. Ano? Kasi yung... Wala na akong damit. Bench. Pero kasi yung kasi yung may first grading, second grading, third grading na sinasabi ni Daddy, dalawang lang yun, dalawang sem lang. Kasi di ba may sem break? So... Di ba tuwing parang September ba? O ano? October ang sem break. Parang gano'n na yun. Doon, kaya nagiging dalawa lang. Ibig sabihin, dalawang sem lang, kumbaga sa college. So yung first grading and second grading will be the first sem. Yes. Third grading and fourth grading second sem. Oo. Yun ay sa college yun. Pero ito ay sa grade school. Kasi grade nga, school. ano siya, DepEd. Kaya nga, kumbaga sa yung sinasabi nga ni Daddy na hindi sa apat nakahati noon, sa dalawa lang. Sa dalawa lang yun. Yun ko lang tinalaman. Ang alam ko, kasi nga, di ba, yung sa card, di ba, merong first, second, third, fourth. Pero yun kasi diba? Sa exam, di ba? Mag-exam sila first grading, second grading, third grading, fourth kasi grading. Noon, nung bago mag three-term structure, di ba, meron nung di ba, hindi ko alam kung ito parang high school na. Pero syempre, ang high school is DepEd pa rin na. Di ba, meron nung monthly exam, periodical exam. Alam mo yun? Oo. Di ba, naabutan mo yun? Yung may periodical exam, monthly exam. Ang daming exam. Basta ang daming exam. Lalo tapos may final exam. Meron pa yung achievement test. Merong NAT. Yung National Achievement Test. Parang grade 6 yun. Tapos meron pa nung yung mag-e-exam kayo ng walang alam, yung kauna-unahan. Yan nga. Yung ang tawag doon. Yung assessment, yung parang una. Yung pre-assessment, parang gano'n. Sa unang pasok. May tawag din doon. Nakalimutan ko na kasi. Uso pa yun yan. May ganun pa rin. Tapos pag after nung di ba, sila mag-exam sila. Tapos uso pa yung yung item analysis. Alam mo yun? Hindi ko na kung parang hindi na nag-item analysis ngayon. Ang item analysis para sa hindi magtataas kayo ng kamay. Ilan ang tama sa number 1. Correct. Tapos magsusulat. Sino kaya nagpauso ng item analysis? Tapos pagka walang time, ang teacher, iuwi mo na lang yan sa bahay. Ikaw na ang mag-item analysis. Ay, kawawa ang magagawa. Kasi dapat ang gagawin mo talaga saktong-sakto. Alam mo, pag item analysis, ang saya kasi walang klase. Tama. Kaso, wait. Hindi, meron teacher na pag magang natapos, sige, klase na ulit tayo. Bad trip pag dapat buong item analysis, buong araw. Kasi yun ay... Hindi, kasi minsan yung ibang section sa inyo na din ipapaano. At ang item analysis ay per subject. Oo. Tapos, pagka kumari, yung section ni ganito, sa inyo ko na, hanapin mo yung pangalan ng crush mo, kayo kaibigan mo. Bobo pala rin.
Tatlong tama. Tapos titingnan mo yung titingnan mo yung sulat niya. Oo. Nalayo tayo sa 3 terms. Doon sa ito. Teka, ano natin, natutuwa lang ako doon sa item analysis kasi yun ay mga panahon namin, 90s, mga Natin, syempre. natin, yes. So, yung 3-term structure, ayan ito. Basa, ma'am. The Philippines Department of Education, DepEd, announced that the school year 2026-2027 will officially begin on June 8, 2026 and end on April 8, 2027. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. So, 10 months agad. Parang ang tagal. Natagalan, Parang mahaba. oo. Humaba siya kasi nga naging 3-term structure. Oo. At saka kasi, di ba, kapag sem break ng bata, meron sila nung pahinga na 1 linggo o 2 linggo. May ganun pa ba ga? Oo. Di ba yung parang, 1 week walang pasok. Di syempre, magkakaroon ng 2 beses na mawawala ng sem break. Kasi nga, naging 3 terms sila. Kaya nadagdagan naman yung araw ng pasok. Nadagdagan yung date. Okay. So, ang sabi pa dyan ay... This year will mark the implementation of a new 3-term structure, running for 201 class days and aimed at optimizing instructional time, improving student learning recovery, and streamlining activities. So, ayun. Yun nga, yung opening date niya is June 8, 2026. Mag-e-end ng April 8, 2007. Yung total school days 2007. At 2027. Bumalik siya. Yung kasi yung panahon namin. Tapos yung... Total class days, 201. Ganun talaga pala. Naman ganun. 200. Ayun nga, kaya nga lang siya tumagal. Tapos ito yung structure niya. 3-term structure. Yung term 1 ay simula June hanggang September. Ang term 2, September to December. Ang third ay January to April. So, ano nga yun? Term 1 ay June. So, June, July, August, September. Tapos, September, October, November, December, January, February, March, April. Parang 4, 3, 4, no? Okay. Hindi, kasi half ng, siguro parang half. Tinga talaga. So, tapos, yun nga, iisa-isahin natin yung mga, ayan, meron pa tayong ipopost dyan yung parang, exact dates. Ayan, ito, may exact date pala sila dito. Exact dates. Ay, popost namin dito yung exact ano date. Yun, ma'am? Ayan, ipinost namin yung exact dates. Yan yung mga sa terms, ha? Yung kasi first term, second term, third. Yun nga, parang yung parang first sem, second sem, parang gano'n. Term ang GAM. Ano pa kayang ibig sabihin? Hindi din namin alam. Mga teachers enlighten us kung anong ibig sabihin ng term. Parang pa lang kumbaga sa nakapag-take na ng mga teachers seminar about dito. Pero, kaya siguro meron pa rin silang seminar ngayong bago magpasukan para mas magkaroon sila ng idea o mas maraming knowledge about kasi may nakausap kaming teacher yung sa RIC, di ba parang ganito din ang mangyayari, no? Parang may changes din. So, iba-iba ang ginagamit implementation ng DepEd. Parang okay siya na hindi. Siyempre, lagi naman ganun. Pag may bago, may palpak dyan. Hindi kasi, di ba, katulad nung bago mag K-12, yung curriculum nun, di ba, parang okay naman na sa atin. Tas, kasi yung doon tayo nasanay. yung K-12, tas naging, parang madaming mga nag-react na, ba't ganyan, ba't ganito, tas biglang, sabi, siguro ginagaya nga lang tayo sa ibang bansa, gawa ng K-12. Tapos, di ba, parang nitong this year, parang nabalita na parang aalisin na ang K-12. Kasi parang naging hindi effective. Pero parang may mga nagano, bakit mo yung sa bagay pwedeng alisin kasi nga kahit graduate ng K-12, hindi pa rin naman nakakapagtrabaho. Tapos magka-college pa, yung gano'n. Tapos ayan ngayon, yung ating last naman na implementation ni DepEd ay 2 terms lang. Ngayon ginawa nila 3 terms. Siguro parang trial and error. Trial and error. Kung ano mag-fit at saka mag-work sa mga bata. Sa anong tawag dito? Sa education system ng Philippines, di ba? Tapos meron dyang key changes and focus. Yung 3-term, ako naman magbabasa mo. Yung sa 3-term academic calendar, implemented to improve lesson pacing, reduce learning interruptions, and provide structured regular assessment. So, ano daw sabi? English kasi. Ano yung lesson pacing? Yung mga lesson. About sa mga... Yung pacing, yung bagal at bilis. Ganun ba yun? Yung oo. Kasi, di ba tayo, noong sa yung parang nung 2 terms pa lang, yung
Pagpasok natin, agad? Lesson agad. Mm. Aral na agad. Oo, kasi ito iba, nabasa ko dyan, may orientation. Mamaya itatakal namin yun. So, para daw ma-improve yun. Reduce learning interruptions and provide structured regular assessment. Parang dito, sa yan, parang, di ba noon nga yung aral agad. Pagkapasok nyo, ayan, yung Bira agad. bakbakan agad. Ngayon, parang, mas more on sa muna, yung sa ng bata, ipo-focus, yung parang yung, hanggat hindi mo na-gets tong topic na to, hindi tayo alis dito. Tapos i-assess kayo kung na-gets nyo na yung topic Paano kayo. pag hindi? Ano kaya? Hindi din natin alam. Oo, pwede kasi na mas matagalan sila doon sa topic. So meron din, may sinabi diyang assessment. So meaning, meron pa ding exams. Diba? Assessment. I-assess nga. Yun yung ibig sabihin regular assessment. Tsaka kasi, di ba, based dun sa sinabi ni ma'am, ni Kuya, yun nga yung kaya nagpatulong si ma'am ng kinder, inalis na yung mga tables and chairs dun sa room niya. Kasi ngayon parang more on magiging play school. Oo. Hindi na yung para ka talagang nasa school na nakaupo, makikinig, hindi daw na ang kinder, gano'n ang gagawin. Mas more on sa play. So, hindi natin alam kung mag-work siya. So, let's see. Hindi pa din natin alam kasi alam natin maraming tataas ang kilay dyan or marami din bababa ang kilay dyan. Lalo tayo mga 90s kasi masanay tayo dun sa old. Aral. Oo. Yung aral. Di ba yung tayo talaga dukdukan, yung gano'n. Hindi pwedeng gano'n. Yung dukdukan, baka hindi nila alam. Yung Tutukan. Tutukan na, yung gano'n. Yung mag-aral ka, hindi yung kung ano nung pinagagagawa. Kasi di ba kasi parang yun nakamulatan natin. Basta school ang sinabi. Aral. Nag-aaral ka lang, hindi maglalaro. Pero may laro pa rin noon sa school, after school. Diba? Sundukan. Next, structure and benefits. The new structure aims to offer a less stressful learning environment. Yun nga, kasi nga parang magpe-play sila for students and teachers by breaking the year into manageable segments. Manageable segments, siguro hindi na nga yung get your paper, write this, read this. Kasi hindi parang ang mangyayari ngayon, yung diba sinabi sa atin yung teacher na nakausap nga natin, parang pagka student ay gusto ganito ang gawin. Ay, ganun ang gagawin? Oo, parang hayaan natin siya. Yung kuwari, katulad ng sa kinder, kuwari gusto ni student ayaw niya nang mag-aaral ng ganito. Nakita mo naglalaro siya, huwag mo siyang i-interrupt. Parang ganun. A question is, bakit kaya ginagawa ng DepEd ito? Para siguro kasi ganun na yung generation ngayon, ng Gen Alpha ba? Gen Alpha and Gen Z, ganun na yung generation. Siguro. Kasi nung bumalik ako doon sa high school, yun sa pinasukan namin, sa alma mater namin yung high school, ang nakita kong environment is yung mga teacher ay parang kabarkada na ang estudyante. Kasi nga, iba na. Ang mga teachers na ngayon kasi dun sa mga school yung na yun. Yung mga cool na parang yung mga halos kabatch na natin, ka-age level natin. Tsaka, kumbaga sa syempre, mag-a-adjust ka rin sa students mo. Kasi syempre, pagka KJ ka, hindi ka masyadong, pwede kasi na doon nila nagigain yung respect ng students. Siguro maganda din nating pag-usapan yung mga characteristics ng Gen Z and Gen Alpha na para maintindihan natin kung ano ba kayo. Tama. Dapat may makausap tayo doon. Maganda. Di ba? Kasi hindi natin sila maintindihan, hindi natin maintindihan yung kanilang side. Kung yung side lang natin yung natin. Tsaka kayo, dapat nga communication pa rin para magkain. Yung last sa key changes and focus, assessment and curriculum, there will be enhanced focus on formative assessments and performance tasks to foster skill mastery. So, para siyang performance, puro performance. Pwede na, kunwari, hindi written exam. Pwede kasi na, kunwari, tayo ngayon, dula-dulaan. Dula-dulaan. Luma naman yung dula-dulaan. Sinakulo na ang kasunod. Di ba? Tayo nun, dula-dulaan. Ay. Narinig ka kaya doon? Mag-share na lang tayo. Kasi hindi na yan Narinig ka kaya doon? Ang dami mo na sinabi, Ikat natin ng saglit. Okay, we'll be right back. A few moments later. Nakakatuwa, parang na itong interview. Parang interview sa isang mic. Kasi naman, parang kaya? Inito ka siya kasi sa bibig ko. Tuloy mo na dula-dulaan mo. Ayun, yung yung mas more on sa performance task ang students. Hindi na sila masyadong, kasi diba siguro napapansin kasi ng DepEd na, parang hindi na effective yung written, yung mga written exams or written task
sa mga students ngayon kasi mas ano sila ngayon eh, 'di ba? Yung mas ano sila, 'di ba? Mas active sila sa TikTok. Nag-aano sila, mga nagsasayaw, mga nanganganta, doon lumalabas yung ano nila. Siguro na-experiment din ng DepEd na at hindi ganun ang gawin natin sa kanila. Mas more on sa ganung mga performance kasi baka doon sila mas mag-focus, mas Tsaka- ma-catch yung attention nila. Tsaka siguro nga yung ano, yung kung ano nga yung in, so ano tayo, adjust tayo, doon tayo. Tsaka kasi nga yung noon, yung sinabi ni maming duraduraan, noong kasing high school kami, laging role-playing. Ako imot na imot at ayoko. Di ba nga pag ikigaganap ang bida, yung ikay matutumba or ayoko talaga, lintik na yan. Ayoko mag-role-playing. Nag-role-playing ka. Oo, tapos yung video ito- film. Ang- Mag-video. Wala na kami noon. Hindi na kami nakaabot nag-video sa kami nun? film. Umabot kami sa gubat para makapag-take ng video. Pag-shoot. Oo. Pero nung kami kasi nung role-playing, naalala ko ng buwan ng wika, at talagang ako kasi noon ay parang Pilipino versus Kastila, may hawak na baril. Ay ako na itakabi, ikaw ang mamamatay ha, ayoko mamamatay, ikaw matutumba. Kasi ipe-perform sa gym. Ayoko talaga. Ay, kasi siya nung high school, buhay pa mukhang patay. Ano? Gusto niyo makita yung picture ng high school? Tingnan natin kung magpapasok tayo dyan. Oo, kasi ayaw niya. Kasi nga, kumbaga sa nabuhay pa siya, patay na. Nice na. Ano tayo? May ano lang ako dito, may i-add. Ayan yung sabi ni AI, thank you ulit sa amin mga credit, sa Google. Basahin ko lang ulit. The three-term structure is a school year reform of school year 2026 to 2027 in the Philippines that divides the academic year into 3 distinct terms instead of 4. Oh, instead of 4. Huh? Beginning June 8 and ending in April 8. Ito, yung pinaka gusto kong ano. This aims to provide longer, uninterrupted instructional time, improve learning continuity, and lessen teacher workload. Mali-lessen nga kaya. Ay, kasi nga, kasi parang mas maano yung ano nila, yung written, mas more on performance. May ano ba sila? May, ang tawag dito? Lesson plan pa rin? Parang meron silang lesson plan, pero Di ba piniprint na lang nila. Hindi kagaya noon dati na dati sinusulat. Na may lesson plan notebook. Oo. Di ba ga? Yung mahabang ganun, yung ganun. Yung parang journal. At tapos, di ba meron dating class record? Alam mo yun? Oo, attendance. Isa-isa, i-check yun. Di ba ga? Yung parang Ngayon, graphing notebook. Oo, ang laki na doon ng mga pangalan. Na yung laptop. Di ba? Mas maganda nun. Ano? Tanda talaga. Tanda na natin. Iba talaga. Hindi, tsaka yun nga, yung di ba sinabi dito, yung 4 instead of 4? Instead of 4. Ay, kasi- yung first grading, second grading, third and fourth grading. Ay, ang iniisip ko kasi doon, yung sem break. Di ba ga? Kasi sem break ang iniisip ko. Kasi di ba ga noon talaga, isang beses lang yung sem break. So, ibig sabihin ngayon, yung sa 3-term, may dire-diretso ang pasok. Hindi din natin alam. Ay, doon tingnan mo nga doon sa dates. Sa dates kasi, ito yung susunod kong slide na yung may dates na siya. Yun nga, ito yung key feature of 3 yun, terms. no? Ayan, Diretso. di ba ha? From June 8 to September 15, September 16 to December 18, syempre, from December 19 up to January 3, yun yung Christmas break, which is every year. So, wala siyang sem break. Ayun. Yun nawala. Kasi di ba nagkakaroon ng sem break every September ba? Parang October. Di ba? Yung bago mag-Teacher's Day or after Teacher's Day? Kasi October 5 ang Teacher's Day. Hindi pa siya, mami. Kasi, parang ganun. O yung parang before Halloween, Oo, di ba? Ayun, yung before Halloween. before November 1. Oo. Yun yung week na yun. Mawawala siya. Base sa nakuha namin information. Pero, we're not sure yet. Yan. Yun yung 3-term, yun yung mga dates. Exact dates. Oo. Tapos yun nga, yung breakdown, meron siyang opening block, instructional block, and end of term block. Ano-ano daw yun? Alamin natin. So, ano ba to? Ako. Ay, nasa yun. Ayan kasi si structure, ayan ito. Ayan, ito. Ito yung ibig Sige, sabihin ako naman ni... ngayon ang interview. Opening block, approximately 5 days. Dedicated to learning profile, baseline, Profiling, may profiling. profiling pala. Dedicated to learning profiling, baseline, assessments, and class organizations.
So, 5 days lang si opening block, meaning parang orientation kung sa Oo, trabaho. doon magpapakilala si students, doon mag-e-election, ganun-ganyan. Limang araw? Oo, ayan, 5 days. Approximately 5 days. 1 week. Oo, naalala ko din ng election, ng Mm-mm. Kasi ng- di ba ganoon dati, parang ang election, parang din ngayong week, hindi muna, next week pa nung class. Ngayon, dun sa opening block. naalala ko ng college ako, meron kaming adjustment period na tinatawag. Yung first week, walang gagawin doon. Adjustment period, hahanapin mo yung room, yung teacher, mag-aano lang kayo. Meet and greet. Meet and greet. Ito ang bilhin nyo, itong book na ito. Sa next tayo. Adjustment period ang tawag. Parang kapa-kapa, kumbaga. Di ba? Parang ganyan siguro yun. Okay. Oo, parang ganun. Next, instructional block. Approximately 50 to 60 days. So, ano yan? 6 days, 2 2 months. months. Focuses on continuous, uninterrupted teaching and learning. So, diyan papasok si aral. Oo, yung uninterrupted. Parang di ba guys sa teachers, yung bawal maabala nitong 30 days, uninterrupted 30 days vacation ng teachers. May ganun kasi ang teachers na kapag ngayong summer. Nito. Tapos, parang ginawang parang ginawang CHED type, yung college type. Parang nagkaroon ng adjustment period, tas aral. Tas saka mag-a-assessment. Tama ba? Anong sabi sa end of term block? End of term block, approximately 2 weeks. Reserved for summative assessments, performance task, teacher professional development, and wellness breaks. Base dyan, ang iniisip ko, dun sa 60 days na, instructional block, walang exam siguro yun. Siguro. Tas yung 2 weeks, doon mag-e-exam. Doon i-assess kung doon sa 50 to 60 days na yun, natuto ba, kung anong natutunan, kung anong dapat balikan siguro na topic. So, i-assess halimbawa, hindi ka pa pwede. Ay, paano kaya yun? Ibabalik sa instructional? Oo, kasi 'di ba 'yun sa nakaano dun sa dito sa kay DepEd, yung June to September 15. 'Di ba parang ilang months 'yun? 4 months. June, July, August, September. Yun, 4-3-4. Oo. Yun, yung first week doon, pagpapakilala. Sunod doon ay puro aral lang. Tapos yung last 2 weeks, bago maglipat ng term, ay doon yung yung exam, yung assessment. Yung assessment nga, tsaka yung performance task. Parang ganun sa pagkakaintindi namin, ha? Yun nga, kung bakit ginagawa ng DepEd nito is dahil nga baka trial and error. And sila yung let's jive with what is in. Let's jive kung ano ba ang trip ng mga students. Tsaka kung ano yung Gen Z and Gen Alpha era, kung ano ba sila. Tsaka siguro kino-consider din ng DepEd syempre yung mga teachers. Kasi ang mga teachers, merong teacher ko na ngayon, teacher pa rin ngayon. Iba na ang era. Ay syempre mag-a-adjust siya. Oo, tsaka kawawa din yung teachers, no? Kasi mga yung kailangan pa nilang mag-seminar, kailangan nilang mag-undergo sa panibagong learning just to execute kung anong gusto ng DepEd. Oo, tsaka 'di ba ang education talaga tsaka yung teaching, continuous learning. Yes, pagiging teacher is a continuous learning. Hindi lang siguro teacher, other professions as well. Pero iba yung sa teacher, talagang continuous learning ang teacher kasi nga naiiba-iba kasi yung curriculum. Tsaka kumbaga sa hindi lang parents yung nag-a-adjust, hindi lang students. Pinakang nag-a-adjust talaga teachers. True. Tsaka dapat kung ano man itong 3-term structure na to, sana maging effective siya. Wala pa kami masyadong masabing kasi hindi pa. Siguro uulitin namin to after a year ng pagtatry. Kasi, or doon sa after ng first term. Oo, kasi makikita namin doon sa anak namin. Dalawang anak namin. Kasi dalawang anak namin yung papasok. Feedback namin about dito yung sa unang term. Makikita natin. Kasi syempre iba-iba. May makikita na agad tayo ng mga puna na okay ba o hindi okay sa kanila. Yan, doon magbe-base tayo doon sa kanila tsaka sa magiging experience namin. Tsaka kung base dito sa mga nakuha nating information, kung ganun siya, kung halimbawa 1 week orientation, so wala mong gagawin, parang adjustment period, uninterrupted for 2 months, parang boring yun, di ba? Kung sa akin parang boring siya kasi puro aral, walang exam. Tas saka ka mag-assessment. Pero,
at least, ang isang benefit or isang, anong tawag doon? Yung isang, anong Good tawag thing. doon? Good, oo, yung ano naman tawag, may ibang term dun ay, yung isang, kailangan ba natin magpahinga niya dito? Teka lang. Tao. Isang Nasaan benefit, ka? hindi benefit, yung, ano nga yun, may disadvantage. Isang advantage is, ang paghahandaan na lang ni student is yung last 2 weeks of school kasi doon lang tayo mag-assessment eh. Pero hindi natin alam kasi yung everyday nila na yung uninterrupted niyan, 'di ba? Nakalagay diyan yung pwedeng performance task. Pwede din na paghahanda nila everyday kasi pwede din na ganito ha, yung tinuro ko sa inyo i-apply natin sa ganito, meron tayong ganito, may activity tayong ganito. So, nandun pa rin yung paghahanda ni student. So, mangyari kaya na magkakaroon pa rin ng role play, film showing, ganun. Pwedeng ganun ang mangyari, di ba ga? Pwedeng ganun, pwede. Maraming pwedeng mangyari, hindi pa natin alam kasi nga, wala pa tayong idea about dito sa bagong curriculum. Hindi siya about hindi pala curriculum. Curriculum ba siya? Hindi, bagong term ng Ang curriculum kasi yung K-12 eh. Yun pa rin naman. Tapos, ito yung last na info na nakuha namin. Yung components nga. So, yung term 1 is from June to September. Uulitin lang namin, focuses on school opening and foundation assessments. Yun nga parang orientation lang. Na magpapakilala sa students, sa teacher. Term 2 is September to December. Center of Core Instructional Delivery. Yun nga, yung aral-aral na siya. Term 3, January 2. April, cover final assessment and closing activities. Tapos meron pa dito yung reduce workload. Shift from 4 grading periods to 3. Aimed at lower administrative task for teachers. So, dati nga may first grading, second grading, third grading, fourth grading. Ngayon, baka maging first grading, second grading, third grading lang? Yes. Yun yung sabi. Kasi from 4 periods to 3. Okay. Di ibig sabihin, every term din, may exam. Possible. Hindi pa din natin alam. Pwedeng yun yung opening, instructional, tsaka yung end of term. Oo, tama. Doon sa end of term, doon yung exam nila. Yun yung parang pinaka-final. Pinaka-final exam. So, ibig sabihin, kasi di ba doon sa opening block, sabi doon sa doon yung magpapakilala, bobotohan ng sa organization. Siguro, hindi ba natin alam yung botohan? Pero, paano yung sa paano yung sa second term? Siyempre, hindi na magiging ganon. Hindi na kailangan ulit ng botohan, hindi na kailangan magpakilala. Ano gagawin nila doon sa opening block ng second term? I'm not sure. Kung yung term 1, term 2, term 3 ay meron bang open. Halimbawa, term 1 may opening, may instructional, and may end. Ganon? Pasok yung opening block dun sa first term. Kasi nga, dun papasok yung di ba, yung profiling, ganun ganyan. Paano sa second at third? Di ba, parang hindi na siya appropriate dun i-apply yung opening block. Siguro dun sa term 2, wala siyang opening block. Ano lang siya, instructional. Parang opening block is for term 1, instructional block is for term 2, end of term block is for term 3. Pero bakit yung timeline ng haba? Hindi kasi tinan mo, end of term block. Ibig sabihin, every term merong end, yung maa-apply mo yung end of term block. Kasi hindi ba based dun sa binasa natin, yung, di ba yung sa mga gradings. Oo, yung 2 weeks doon ay assessment. Yun nga yung end of term. Tapos kasi kung i-compute mo siya sa isang term, merong ilang days ang pasok. Di ba parang siguro 80? So, if I understood you correctly, so term 1, yung June, term 1, June to September, meron siyang opening block, instructional block, and end of term block. Tama ako. Term 2, yun yung September to December, mag-opening block na naman, ganon yung sinasabi mo. Oo, dapat ganon. Oo, pero paano nga papasok din yung opening block sa definition nila dyan sa, di ba ang definition nila ng opening block ay yung profiling, ganon ganyan. Baka pag term 2 na tayo, palit-palitan ng section, yung magagaling na. Gano'n kaya? Parang na-excite tayo dyan. Ayan. Kumbaga sa di ba ganyan? Kasi wala akong idea about dito. Pero parang, kasi inano pa to ni Daddy. So parang ayoko pa siya itapi kasi nga wala akong idea. Pero parang interesting siya kasi parang nagkaroon ako ng mga questions bigla. Sabi ko nga sa'yo, kaya ako pinili din tong topic na to. Parang interesting siya kasi nga bago sa pandinig. Siyempre, pag bago,
At kung ayun nga, kung ano naman yung aim ng DepEd, syempre, for betterment of our education system, di ba? For betterment. May betterment kaya? Baka mali ako doon. Gamit kasi ng gamit ng salita, hindi naman alam. Butterment. Butter coconut ang alam. Ayan, yung kumbaga sa let's wait and see what will happen. Tsaka, i-comment down below nyo doon sa mga taga-DepEd or teachers na kung ano yung mali at tamang sinabi namin. Educate us as well para alam namin. Pero ganun yung parang maganda na yung may opening, may opening and then... Pero hindi lang para sa amin po para din sa mga parents kasi hindi lang naman kami magkakaroon ng question about dito sa 3-term na to. Para lang po, alam din ng iba na ganun pala yun. Parang kami lang yun magiging way para Bridge. para malaman natin kung ano ba yan. Tsaka ano tawag dito? Yun bang yung 3-term structure ba ng DepEd is for elementary and high school? May high school pa ba ngayon? Yun nga, yung junior high. Junior high and senior high. Kasi nung elementary, yung grade 1 to 6, ganun lang kasi kami dati. Tapos high school for 4 years. years. Mag-a-apply kaya yun sa elementary and high school? We don't know. Parang kasing, Kasi under sila ng DepEd, di ba? Oo, pero di ba para nabalitaan namin yung under ng DSWD, ganun din na mangyayari sa kanila. Tapos ngayong yung sa elementary, ganun din na mangyayari. Sa kinder. Sa high school, hindi pa natin alam. Hindi pa sure. Pero under sila ng DepEd, so probably ganun din yung mangyayari. And yung sa, yung sa RIC? Yung sa RIC kasi, yung DSWD, ganun din sila. Pero hindi ata 3-term structure yung tawag sa kanila. Pero Meron din. nabago yung kanilang Yes. So, we'll talk more about this sa susunod na vlog. Yes. So, yun lang yung mga masasabi namin. Podcast. Ginawa na niya vlog kasi may vlogger. Hi, guys! Gusto na niya lagi nakatutok na camera sa kanya. Ay, naku, hindi na makina dito. Ayun, so nakulog na. Ayan, so ano bang question natin dito? Anong take nyo or opinion nyo about dito sa 3-term structure? What are your thoughts? Yes, what are your thoughts? Sa mga 3-term structure. Comment down below nyo lang dyan. Tapos, basahin natin yan. By this time, itong sinushoot namin itong itong episode na to, nag-post na yung aming TikTok ongoing na. So, follow us and subscribe on TikTok, YouTube, Facebook. Subscribe sa TikTok? Ano ba tawag doon? Follow. Follow us nga sabi ko. Follow us on TikTok. Ano bang mga term doon? Subscribe, follow, like, share, subscribe. O kung ano man, ang dami kasi. Kaya basta, follow us on our journey. on our social media platforms. Facebook, YouTube, and TikTok. Basta wag na kami susunod. PH 2026. 2026, yes. Pero wag niyo kaming i-follow pagpunta kaming CR. Naisingin mo pa talaga yun. Ayun, baka pumasok eh. Tama na. Okay. Yon ang ating 3-term structure. Again, this is Daddy. I am Mami here at The Meet PH. Bye. Isang mic.